Hello, good afternoon guys. So, isa sa mga problema natin kapag meron tayong parameters is hindi natin sigurado kung functioning pa yung ating mga parameters. Isa sa mga parameters papakita namin sa inyo dito guys ay itong pH meter. Ito yung mukha ng pH meter. So, pag bilhin niyo ito sa Shopee or Lazada or anumang mga online store ay kalimitan ay hindi pa calibrated. So, kailangan may calibrate siya. So, sa calibration process, ay kailangan mo dissolve sa tubig and then, ilalagay nyo dito. Ilalagay nyo dun sa, for example, ito yung tubig. Ilalagay nyo dito, then ipipress nyo yung calibration points. So, like this. Okay? And so, press nyo. Yan. Kapag functioning po yung ating mga parameters tulad itong pH meter, kaya lang problematic kapag nabili nyo to tapos na check nyo, you found out na itong pH meter na nabili nyo ay hindi siya gumagana. So kalimitan kapag overexpose yung mga battery natin sa travel storage system, lalo na kapag matagal na ito nakastock dito sa pH meter mismo, naka-attach na yung battery, kalimitan ay nauubos o na-empty kasi nga nagagamit ng system yung current mismo ng battery. So, papakita namin sa inyo guys paano nyo papalitan ng battery yung inyong mga pH meters. Hindi nyo na kailangan bumili ng bago kasi normally kapag nakikita natin na gumagana ay bumibili tayo ng bago. No need to buy one. You just have to papalitan lang natin ng battery. Okay? So, papalitan natin ng battery yung ating mga pH meter kahit TDS. Gagawa ko na separate video so, paano naman yung pagpalit naman doon sa pH ng battery ng inyong mga TDS meters. So, ang gagamitin natin na battery ay si LR44. Okay? So, available to sa ating community store. So, papalitan natin siya. So, ang paraan para palitan siya, kailangan natin tanggalin mula dito. So, pupush lang natin tong block. Medyo matigas siya. Yan. So, pagka na-pull mo na siya, ay ingat lang ho tayo, no? Para ma-check nito. Normally, itong battery ay katulad ng LR44. So, kailangan natin palitan to. Para palitan, ay kailangan ninyong i-push outside. Okay, kita nyo? Ayan na. Okay? Tapos, syempre, kukunin natin yung bagong battery. Mapapansin natin, i-feel nyo, yung battery mismo ay mayroon ng parang mga substance o yung mga powdery dust. So, yung ibig sabihin nun ay gamit na siya. So, hindi na siya pwedeng gamitin. Kaya hindi gumagana, nagbibigay ng tamang parameter measurement. Yun yung mga pH meters. Napakahalaga ng pH meters panahon ngayong mainit kasi nga kalimitan ng ating mga greenhouse ay normally mataas yung fluctuation rate. Okay. So, tignan natin. Okay. So, ang functioning battery normally ay makinis. Okay. Hirap palabasin. Yan. As you can see, ito yung battery. Ito nyo. Kinis yan. So, compare this. Ito yung luma. Yung bago. So, napakalaki ng difference. So, you have already this one. Kailangan pa natin ng isa. Kasi bawat meter, dalawa yung battery. Pero, liban doon sa TDS. Yung TDS ay kailangan lang ng isang meter. So, gagawa tayo ng hiwalay na video for that. Just to help our viewers and members. Paano palitan yung mga battery natin. So, available to sa ating store. Message lang po tayo. So, as you can see, compare natin ulit ano yung difference. Visual difference
makikita. Kaya nga hindi gumagana na inyong mga pH meters kasi luma na yung battery ginagamit natin. Kailangan natin ng bago. Ayan, okay? Para gumana. So, try natin to ipasok dun sa ating mga so, yan. Okay, so check natin ano yung yan. So, try to fix it this way. Okay, so medyo mahirap po siya ipasok talaga kasi gas. Yan. Okay, as you can see, so matigas po siya mga sir. Ayan, let's try to check kung ganitong pagkapasok ay sakto na at gumagana na siya. So kung ito yung pH main body, i-attach lang ho natin dito. Ayan, so ang symbols or icon, ito yung ipapasok nyo. Yan, dito sa may circle, dito sa may parang butas. So ito check, kanina hindi gumagana, hopefully gumagana na. Ayun, so hindi pa rin gumagana, malamang hindi tama yung pagkalagay natin. Okay, so pupull ulit natin. Okay, malamang hindi sakto, hindi tama yung pagkalagay. Okay, so to see it, so, wala kasing sign or positive ba siya or negative. Okay, so pagkalagay dito, let's try to do this. Babalik ta rin naman natin ngayon guys. Okay, yan, so pag na another try kung tama. So as you can see, yan, yung dalawang panig nakaharap. Alright, so to see it, if gumagana na siya, hindi pa rin. Okay, hindi pa rin. So let's try to see other winch. Okay, so medyo marami kang tatry na processes dito guys. Okay, just have to try. Paano? Okay, yes, pareho na nakaharap. Try natin dito if gumagana. Okay, yan, pareho nakaharap doon. Side C, hindi pa rin, baka sira na talaga to. Yan, sorry yan. So para ma-check natin dito, bubuksan natin to isa dito. Okay, ito rin, hindi gumagana. Ito gumagana. So check natin, i-off na natin paano siya. Okay, so parang nakaganto. Pagayahin lang natin to guys. Okay, so let's do it. Okay, so this way. Okay, so ganito guys, ayan, gaya na. So hopefully gumana to. Hopefully gumana na. Okay, kasi bago to eh. Hindi na siya gumagana talaga. So ano kaya nangyari dito? So I think there seems to be a problem dito sa, ayan. So nilinis lang natin yung
ano, yung dito kasi parang madumi. Alright. Ito yung transmitter. Masyadong madumi. Try natin ulit. Pag gumagana na, hindi pa rin gumagana. Malamang problematic na talaga ito. Pero hindi tayo susuko. Okay, so let's try to check. Try natin. Okay. Medyo natagalan tayo, guys. It's okay. Right. Try natin. Pasok. Pagdagana na. Yun. So, gumana na. Right? As you can see, okay, sakto na yung pagkalagay natin. Okay? So, ito naman, lagyan natin siya dito. Okay, successful. Okay, at first lang medyo mahirap, guys, pero madali lang later on. Okay? Ito, condition na to. Pwede na magamit. Okay? So, indication na gumagana na siya, meron tayong makikita ganyan number. Pag in-off natin ganyan, pag in-on naman natin is ganyan. Okay, so thank you for following us. Thank you for watching our tutorial guide for your meters. Thank you.